Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw muli, no? Siyempre, nagbabalik na naman tayo mga kabayan para pag-usapan, no? Ang mga bagay-bagay na ngayon hot topic na naman mga kabayan. Siyempre, yung mga hina-highlights ngayon ng mga news, no? Na itong sinabi ni ating Vice Presidente na si Amy Marcos mga kabayan, no? Si Senator Amy ay hostage. Yan yung mga headlines ngayon mga kabayan. At pangalawa, syempre, happy holiday sa inyong lahat mga kabayan. Sa atin lahat, no? Sa pagdiriwang ng Independence Day. O mga kabayan, tanong lang mga kabayan, pwede nyo bigyan ito ng sagot or komento. Totoo ba na nakalaya na tayo mga kabayan or malaya na tayo sa panahon ngayon, no, na nangyayari sa ating bansa? Totoo ba na nararanasan ng buong Pilipino o ng buong Pilipinas ang pagiging independyente? Tanong lang mga kabayan. Kung masasagot nyo, di kukomenta natin mga kabayan. Pero yung aking stand of view, no, sa nangyayari ngayon mga kabayan sa bansa natin. Unang-una, hindi pa tayo nakakalaya mga kabayan sa mga oligarko, sa mga magaling magmanipula mga kabayan, sa mga Pilipino, lalo na sa mga mahihirap na tao mga kabayan sa ating bansa. At syempre, dito sa mga politiko mga kabayan, naganid sa kapangyarihan, ganid sa kaban ng bayan, 'di ba? Yan, hindi tayo mga kabayan nakakalaya sa mga nangyayari na yan, no? At napakalinaw naman sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, mga kabayan, sa nangyayari sa ating bansa. Kita nyo, yung mga mahihirap, lalo naghihirap, sino nagpapahirap dyan mga kabayan? Sino mga kabayan sa palagay ninyo? O syempre, no, mga kabayan, bago tayo magpatuloy dyan sa ating mga pag-uusapan, maraming salamat muna sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe na sa ganing maging updated kayo sa ating mga video. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like at mag-share. Magbigay din kayo ng inyong comment dyan sa comment section patungkol sa ating mga napapag-usapan. O ito mga kabayan, pakinggan muna natin. At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague. Tama. Ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Tama. So, ibig sabihin pala mga kabayan, eto pa lang si ate talaga, no? Ay, tagalinis ng kalat ngayon ni Bungit. Yan yung lumalabas ngayon mga kabayan sa mga nasabi na to ni BP Sara. At alam naman natin, no, na ito ay joke na mayroong diin mga kabayan. Kaya siguro ito yung mga headlines ngayon, no, sa mga news ng mga national TV, no? Itong mga nasabi na to ng ating Vice Presidente. Kinachap na rin natin mga kabayan kasi nasa ganon mabigyan natin ng konting input, no, yung mga nasabi ng ating Vice Presidente. Ang ganda ng ating Vice Presidente mga kabayan, no? At ang isa pa dyan, nakakatuwa lang mga kabayan, no? Bukod sa nakikisalamuha siya sa mga OFW, no? Talagang mararamdaman mo mga kabayan yung presence niya, no, sa mga OFW. Yan yung napakaganda. At syempre, hindi na natin mga kabayan pakakahabaan to kay Vice President, no, kay BP Sara, kasi napakahaba mga kabayan ng live na yan. Kumuha lang tayo ng kaunti, no, mga kabayan. Napakinggan muna natin sila at dito tayo magpo-focus ngayon sa mga sinabi na to. Tama lang naman siguro yung nagiging posisyon ni Speaker Romualdez na standing ground. Meaning, kasi nga, ang dami naman talagang umangal dun sa ginawa ng Senado. Ngayon lang yan nangyari. As you said, it's a new animal. Siyempre, mga kabayan, talagang maraming nga angal dyan. Lalong-lalo na, iyang kampo ninyo. Diba? Isa na dyan, yung mga nagpo-protesta, no? Isa na dyan, ito mga team na to, ni na Laila de Lima, no? At syempre, talagang paninindigan mga kabayan ni Romualdez yan. Kasi sa kanya nagsimula, iyang mga nangyari na yan, nakaguluhan sa Senate, no? At sa bansa natin. Syempre naman mga kabayan, alangan naman hindi niya panindigan yan, Laila de Lima talaga, oo. Simula nung nakulong to mga kabayan, lalong pumurol lang utak nito. Di ba't ito yung abogado? Ano ba yan? Yung sabi in the words then of retired Justice Ascuna, it's unique, although he said that it's allowable. Kaya lang, di ba, inaano ko na lang dito is that para sa akin it was unnecessary, because if that is what yan ang para sa iyo, pero para sa amin talagang allowable mga kabayan, o unique. Syempre mga kabayan, ganyan talaga sa korte, no? Korte na ngayon mga kabayan, yung mga impeachment court na yung mga yan, at miyembro na yung mga yan ng impeachment court.
no, yung mga nag-decide na yan na judge na senators diyan sa impeachment na yan, talagang magiging unique yan mga kabayan. At nasabi din doon ni Justice Ascuna na talaga na mga allowable, no, at it is not unconstitutional mga kabayan. Walang nilabag doon sa ginawa ng mga 18 senador, no, na bumoto na i-remanded yung impeachment na yan mga kabayan. If that is all they wanted, yung 18 senators when they voted for this motion na initiated naman by Senator Alan Peter Cayetano, kung yun lang ang pakay nila, bakit hindi na lang inintay yung start ng proceedings, start ng trial, at doon na lang tatanungin yung prosecution? Kasi nga, hindi mawawala sa atin na there is some infringement of the co-equal status of the House of Representatives with the Senate. Kasi ito na naman mga kabayan, bakit hindi daw inintay na mag-hearing na lang, no? At doon na lang questionin. Sinasabi na nga mga kabayan ng mga senador kung ano ang dahilan, 'di ba? Sinabi na nila na kaya yan mga kabayan, ang naging desisyon dapat nga i-dismiss no? Dapat nga dismiss na yan mga kabayan. Total naman nang may kapangyarihan na sila, no? Dahil sila nag-convene na bilang impeachment court, may kapangyarihan na silang mag-decide na i-dismiss kung nakikita nila na yung complaint, no? Or yung impeachment complaint na yan, talagang may paglabag, 'di ba mga kabayan, or mayroong na violate. Pero ang ginawa nila mga kabayan, remanded, no, ibinalik para iklaro ninyo kung mayroon baka talaga kayong nalabag. Kaya nga mga kabayan, hindi agad sila nag-start, no, kasi mayroong complaint, no, na may motion na sinasabing mayroong problema yung impeachment na yan. Napakaganda pa nga, binigyan pa nga ng mga judges ng impeachment court ng pagkakataon para liwanagin mga kabayan. Kasi nga kung yung mga kabayan ay may problema yung impeachment na yan, walang jurisdiction mga kabayan ang impeachment court, no? Yan yung ating naintindihan sa mga pinaliwanag ni Justice Ascuna kahapon. At syempre, nasabi din pala niya dito na co-equal, no? Co-equal yung Congress at ang Senate. Oo mga kabayan, co-equal yan dalawa na yan, no? Yung upper house at lower house. Yan yung tawag noon mga kabayan, pero ngayon hindi na. Siyempre, yung Senate at Congress, nung hindi pa sila nagko-convene bilang impeachment court, equal house yan mga kabayan. Kumbaga, pantay yung level sila mga kabayan, no, ng kapangyarihan. Pero nung nag-convene na ang mga senador bilang impeachment court at naging judges na, hindi na sila co-equal. Like for example mga kabayan, itong sinagot na to ni Chis Escudero. Ayan mga kabayan, ang sabi niya dyan, kasi sinagot nito ni Chis Escudero yung sinasabi ng isang congresswoman, ano. Ang sabi niya dyan, hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House of Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. O tama naman mga kabayan. Sa parte ng impeachment court, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa pinag-uutos ng impeachment court. O, 'di ba mga kabayan? Yan yung napakalinaw diyan na talagang hindi na sila co-equal. Kaya itong si Leila de Lima mga kabayan, simula nung nakulong, no, ay pumurol na ang kokote rin mga kabayan. Co-equal sila. Malinaw yan sa 1987 Constitution. Kung yung dati ang tawag natin sa Senate is upper house, and then yung House of Representatives is lower house, hindi na po yan ngayon. Klaro po yan sa Article 6 of the Constitution. So ibig sabihin, co-equal sila. So hindi pwedeng nakikialam yung isang body dun sa isa. Kasi nga malinaw din sa saligang batas, ano yung role, tungkol sa roles nila insofar as impeachment is concerned. Ang role ng House of Representatives, sila nga yung meron silang exclusive power to initiate impeachment complaint and impeachment proceedings. At ginawa nila yon. The sole power of the Senate with respect to impeachment is trial and decision, judgment of either acquittal or conviction. So doon sa ginawa nila ng Senado, ng 18 senators, na pinapabalik kasi pinapacertify muna yung House kung compliant ba. Hindi ba meron tayong presumption of regularity sa ginagawa? Kung ganyan mga kabayan ang paniniwala nito ni Leila de Lima, much better, magpunta kayo ng Supreme Court at mag-file kayo ng petition. Yun ang the best na gawin nyo doon. Magpunta kayo dyan sa Supreme Court. Nasabihin ninyo, itong mga senator judges na to, umaabuso sa kapangyarihan. Ganun ang gawin ninyo, 'di ba mga kabayan? Yan yung best thing to do nitong mga nagrereklamo na to ng mga congressman, lalong-lalo na to si Leila de Lima. 'Di ba?
Yun ang magandang solusyon dyan, mga kabayan. Kung nakikita nila na may pag-abuso, itong mga senator sa ginawang aksyon, no, na i-remanded yung impeachment na yan, pumunta kayo sa Supreme Court. Pero ang tanong, mga kabayan, pupunta kaya yung mga yan sa Supreme Court? Yun yung tanong. Kasi once na nagpunta yan, mga kabayan, sa Supreme Court, for sure, mag-i-issue na naman ng TRO, no, ang Supreme Court, para busisiin, mga kabayan, tenga ang impeachment. Naku, yun yung ayaw nila mangyari, mga kabayan, kasi nga, gusto nilang mamamadali, no, na ang vice presidente ay ma-impeach, no, at hindi na makatakbo sa 2028 kasi for sure, yari kayong lahat. Pinag-initan ninyo ang mga Duterte. Anyway, mga kabayan, pakinggan muna natin, no, itong isang lawyer, mga kabayan, na si Sarmiento, no. Pakinggan muna natin to, mga kabayan, at maganda rin ang explanation nito. Mas maganda, meron tayong napapakinggang mga abogado, no, pagdating dyan sa naging aksyon ng Senado na i-remanded yung impeachment na yan sa Congress, mga kabayan. Si Attorney Rene Sarmiento. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Sarmiento. Good evening, Corina. Good evening po sa ating televiewers and listeners. Opo, kung inyo pong nasundan ay hati ang opinyon ni Attorney Monsod at retired Justice Ascuna tungkol po dito sa pag-remand sa articles of impeachment back to the lower house. Iniisip ko po, kayo po ba may ibang opinyon? Wait lang, mga kabayan. Yung kasi si Monsod na yon, no, talaga namang halatado, no, na makadilawan at anti-Duterte, mga kabayan. Mas maganda si Justice Ascuna kasi siya, mga kabayan, ay neutral, no? Neutral siya. Meron siyang pag minsan nagko-comment din yan, mga kabayan, ng against, no? Minsan nakikita natin na hindi pabor sa atin yung mga sinasabi, pero fair siya, mga kabayan, magbigay ng komento. At itong isa na to, mga kabayan, si Attorney Sarmiento, isa din yan, mga kabayan, sa neutral, no? Pag nagbibigay ng mga argumento or opinion sa mga topics, no? Yan yung mga magagandang pahingan, mga kabayan, may neutrality. Ako po ay may gitnang opinion na, Corina, sa dalawang mapapanggaan opinion, dalawang kaibigan ko, si Commissioner Monsod and Commissioner Ascuna. Pero kung tatanungin niyo, Corina, ito ba ay pwedeng ibalik sa Kongreso, sa House of Representatives? Sa ngayon po, may jurisdiction po, Corina, ay ang ating Senate. Yan po ang itinakda ng ating saligang batas. Since it has the sole power to try and decide, para sa akin po, pwede pong the situation is permissible to remand. Now, let me explain, Corina. We have the constitutional perspective and the historical perspective. Ang pinanggalingan po ng ating rules on impeachment ay ang US 1787 Constitution. At sila po ay may dalawang libro na kung saan ang nilalaman ay mga rules on impeachment. The Senate Manual and the Procedures and Guidelines on Impeachment Trials. Ano pong sinasabi po sa dalawang batayan na ito? Una-una, pwede po to adopt unique procedures. Pangalawa po, they can act on incidental motions. Pangatlo po, kung babalikan po natin kasaysayan ng ating Senado sa Estados Unidos, sa paglilitis kay Clinton at kay Trump, kay Clinton, a motion to dismiss was filed, though it was outvoted. Sa kaso ni Trump, at the beginning of the trial, a motion to dismiss was introduced. Again, this was outvoted. In other words, they can act on unique procedures and incidental motions. Kaya para sa akin po, para po ito po ay tuloy-tuloy na at hindi mahinto, hindi umabot sa Korte Suprema, the House of Representatives should act on the two issues raised in the motion to remand. Although, ang masasabi ko po, Corina, with all these incidents going on, developments, the sacred constitutional command, forthwith proceeds should always be in the mind of our senators and congressmen. Oh, di ba, mga kabayan, napakalinaw niyan na talagang kailangan sumunod nitong mga nasa Congress na to, mga kabayan, or nito mga prosecutor. Kasi yung mga nag-uutos sa kanilang, mga kabayan, ay korte, no? Sa lagay ngayon, mga kabayan, korte, no? Itong mga senador na to, mga judge dyan sa impeachment court. So kung inuutusan kayong mga prosecutor kayo, sumunod kayo. Kung hindi nyo kayang sumunod, mag-file kayo sa Supreme Court. Kung kaya ninyo, talagang for sure, mga kabayan, bubusisiin niya ng Supreme Court. Sigurado, mamumuti ng totoo ang ulo ng mga nandyan sa Supreme Court. Nandyan patong-patong, mga kabayan, ang dinidinig at napakarami ng mga kasong na-file, no? Sa loob lang ng 3 taon, mga kabayan, na pamumuno nito ni Bungit, parang 2 taon nga lang yata, mga kabayan. Tad-tad ng complaint ngayon ng Supreme Court. Kaya nangangamuti, mga kabayan, sila. Kung ipapasa pa nila yan dyan sa Supreme Court, no? At nagmo-motion sila na kesyo abusado itong mga senador at mali yung ginawa nila, mali yung desisyon. Sigurado, mga kabayan, yung impeachment
lalo ng lalaot yan. At tatagal ng tatagal hanggang sa mawala na ang 19th Congress, mga kabayan. Diba? Yan yung posibilidad na maaari. Kaya siguro, hindi nila gawin yung move na yon. At ang ginawa nila, mag-presko na lang. Diba? Magpa-prayer over sa mga paring namumuliti ka din. Diba? Yan yung ginawa nila. Opo. So malinaw po na sinasabi ninyo that it is legally permissible. Meaning, do you think that there might be not enough basis to elevate this to the Supreme Court? Kung sinasabi po ninyo na may basehan naman sa rules na pwede po itong ibalik sa mababang kapulungan. That is correct. It is legally permissible, Corina. And to me, para ito aktuan ng ating kagalang-galang na House of Representatives, only delay the proceedings. At wala pong sa tingin ko ang ating Korte Suprema ang batayan para to rule on this issue. Ang ating Korte Suprema ay hands-off po. This is a political trial, an exception to judicial monopoly. Hindi po sila makakaalam. Ito po ay call ng ating Senado. Meron po ba kayong suspetsa? Or do you find anything suspicious about the timing? Dahil matagal na pong naibigay po ito ng mababang kapulungan sa Senado. Bakit ngayon lamang po nila ibinabalik sa mababang kapulungan na may mga quote-unquote na katanungan o issue? Corina, I agree with you. Medyo mahaba ang panahon na ito ay hindi naaktuhan. February 5, the articles were presented to the Senate, submitted to the Senate. June 2, tapos naging June 11. May delay from the perspective of the forthwith proceed. May delay nga, Corina. But again, para sa akin, Corina, since may jurisdiction na ang ating Senado, sila po ay sumumpa na, sila po ay nagtoka na, sila po ay nag-issue ng writ of summons for the Vice President to answer within 10 days. The ball has started to roll. So nag-umpisa na po, Corina, ang impeachment proceedings. So dapat tuloy-tuloy na po yan. Ayun, okay. Parang lumalabas po na meron din pong konsultasyon ng ginawa ang Senado bago po nila niremand itong resolusyon sa mababang kapulungan. Paano po ngayon? Nasaan na po ngayon ang bola? Dahil ibinalik nila sa mababang kapulungan, ang sabi naman po ng Speaker, deeply concerning at hindi pa nila ginagalawan ang pagbabalik na ito sa kanila ng resolusyon. Rowena, this is a suggestion. The House should just this concern ng ating speaker, ng ating mga kongresista. But for a speedy resolution of this issue, dapat po ay aktuhan yung motion to remand with the 2 certifications that are needed para pagtuloy. Tuloy po ang impeachment proceedings. The first issue is simple, Corina. May violation ba ng 1-year ban? Wala naman po eh. As a matter of fact, a resolution was issued by the House of Representatives. Number 2, can it cross over to the 19th to 20th Congress? Pwede po. May karanasan po tayo. In the case of Clinton, from 105 Congress to 106 Congress. The case of Judge Speakerson, from the 7th Congress to 8th Congress sa Estados Unidos. At ang sabi ng ating Korte Suprema sa kasong Pimentel, pwede pong tumawid because this is a non-lawmaking function. Hindi po huminto ang Senado being a continuing body. So yun mga kabayan, ang maliwanag na pagpapaliwanag nito no ni Attorney Sarmiento, no. 'Di ba? Napakalinaw mga kabayan at nagka-agree silang dalawa ni former Justice Ascuna, 'di ba mga kabayan? Yan yung mga magandang pakinggan, no. Meron tayong hindi agree, no. Meron tayong hindi gusto dun sa kanya mga nasabi na sinasabi niya na walang nilabag dun sa impeachment. Pero in fairness mga kabayan, yan yung mga magagandang abogado, no, na may kaalaman pagdating sa batas at biyasa sa batas. Napakinggan kasi nga hindi sila bias mga kabayan. In the neutral, nasa neutral sila kung magbigay sila ng explanation at nasa tama. Unlike dun sa ano bang pangalan si Munsud mga kabayan, alam naman natin na talagang yan makadilaw mga kabayan. Kaya hindi yan na talaga mag-a-agree at lahat ng paniniwalaan, lahat ng mga sasabihin yan negative patungkol doon sa mga Duterte. Tayo naman mga kabayan, talagang bias na tayo pagdating dyan kasi tayo talaga mga kabayan naniniwala na ang ating Vice Presidente walang ginawang anomalya dyan sa confidential funds na yan or dyan sa mga pinail nilang kaso or dyan sa naging impeachment complaint na yan mga kabayan. So anyway, no, maraming salamat muna mga kabayan at hanggang dito muna yung ating video, no. Enjoy natin yung holiday, ang Araw ng Kalayaan. So, adios muna mga kabayan. Ingat kayo palagi at see you sa susunod na video mga kabayan.